Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong post ng News 5. Bago lang ito, 5 minutes ago. Title, All in Jail Now. Lahat nakapreso. Resback ito ni Mr. Larry Gadon doon sa kasong isinampa, indirect contempt, isinampa ni Attorney Ferdinand Topacio laban kay Gadon dahil sa kanyang maanghang na salita laban sa Supreme Court Justices. Yung tinawag niya na mga tuta ni Duterte. So ito ang sagot ni Gadon. Okay. Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon insisted that it's just attorneys Ferdinand Topacio's style made noise to get attention. This follows Topacio's filing of a petition for indirect contempt against Gadon in the Supreme Court that rooted the Secretary's alleged highly offensive and outrageous public remarks in the Supreme Court decision Vice President impeachment case Sara Duterte. This is his style, sabi niya, creating a lot of noise to attract publicity and attention to himself. Saad ni Gadon. Yan ang kay Gadon na basahin ko. Sabi ni Gadon, some of Topacio's most famous clients who fell victims to this misconception of a good defense lawyer are all in jail now, whose cases do not see a glimpse of hope for acquittal. Wala. Ongoing pa ang trial. Example, si ex-Congressman Tevez, hindi pa naman siya na-convict. Anong sinasabi nitong Mr. Gadon na, yes, nakakulong lang, but hindi lahat ng nakakulong may kasalanan o proven guilty na. Ongoing pa ang trial. Iba talaga ang line of reasoning nitong taong ito. Papansin nyo, I don't know kung how many presidential advisor do we have. Ito lang si Gadon ang maingay. Okay lang sana kung ang ingay niya, yung line of work niya, kung ang sinasabi niya sana tungkol sa poverty alleviation, okay. Kaya ito, nakikisaw-saw siya sa politika. Dapat ang designation sana ito, political advisor on presidential advisor on political affairs. Pansin nyo, nung kainitan pa ng charter change, nag-submit siya ng position paper letter sa Kongreso sa Senado, na ano siya ng ano ba yung mga suggestion niya tungkol sa charter change. Hindi naman niya trabaho yun. Tapos ito, tungkol sa impeachment, siyang maingay. Anong kinalaman niya sa ito ang nagsampa ng impeachment? House of Representatives. So ang natalo sa kaso, House of Representatives. O bakit nag-ingay siya? Ito namang Palacio, Anticler, sinasabi na offhand daw si Pangulong Marcos. Hindi daw siya nakikialam sa impeachment na yan. Bakit nung lumabas ang desisyon ng Supreme Court, presidential advisor ang nagngangaw nga, tuta ng mga Duterte, mga mano. Di ba halatado? Nga itong Malacanang may interest sa impeachment, bakit sila nagrereklamo ngayon na dismiss o natalo sila sa kaso? Wala talaga, nabubuking sila dito kay Gadon . Okay, magbasa tayo sa mga comments. Jobel, okay. Panelo Roye, sabi niya, yon, bagong boxing match, Gadon versus Topacio. Wala na talaga itong boxing match ni Torre.
Jobel Lagnayo, the noisy talking about noise. Sinong maingay? Di ba si Gadon? Inaakusan niyang maingay si Atty. Topacio. Ay, nako. Roel Pardillo, na back to you noon ka sir. Sige, man gyud ka. Sulti, bobo. Naunsa naman noon taani. Iampo na lang sir na okay ra ang tanan. Bobo ang mga DDS. Bobo, bobo, sabi niya. Dahil daw, kahit klaro na daw na nagnanakaw ng milyon-milyon si BP Sara, nagtitiwala pa rin daw tayo kay BP Sara. Na, ang tanong, Mr. Gadon, proven guilty na ba si BP Sara na nagnakaw? Akusasyon pa lang sa kanya. Kaya nga itong impeachment, ayusin nyo para magtuloy ang trial para madesisyonan kung guilty or hindi. Tom's Pavilla, a taste of your own medicine. Janre Milio Meda, kini nga kaso kaya ra kaayo sila maka-fine kay 30K raman unya. Ugma onya preso 6 months rabod. Maliit lang pala. Helen Valdez, ikaw gani nauna nag-iingay. Maingay talaga itong si Gadon. Adlawan ana. Kakapal naman kasi ang mukha mo para sabihan sila ng ganon. Di hamak naman sila na may dangal sila kumpara sa iyo na bayarang walang dangal. Hudas! Yan, disbarred na abogado. Itong maestrado ng Korte Suprema, the best, among the best. Grabe, ako, ang taas ng respeto ko sa mga maestrado natin sa Korte Suprema. May pag-asa pa talaga, buhay pa ang demokrasya natin habang nandyan ang Korte Suprema na last bastion of our freedom, democracy, and justice. Itong si Gadon, pagbigyan na lang natin siya dahil masakit lang ang loob niya dahil dinisbar siya ng Supreme Court. Wala na siyang ibang mapagbuntunan ng galit kundi ang mga maestrado. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong sa tribo, namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman ng maayos na tirahan ang tribong Talandig.